Paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi para maprotektahan ang inyong utak laban sa pagtanda at maging sa Alzheimer's disease ay wala sa botika kundi sa inyong kwarto? Parang napakasimple para maging totoo, hindi ba? Pero ibang-iba ang sinasabi ng siyensya. Bawat gabi, habang kayo'y natutulog, nagaganap ang isang tunay na general cleaning sa inyong utak. At ang kalidad ng paglilinis na ito ang siyang magdedetermina sa kalusugan ng inyong memorya sa darating na mga dekada. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano direktang konektado ang pagtulog sa panganib ng pagkakaroon ng cognitive problems at ibabahagi ko sa inyo ang siyam na paraan na suportado ng siyensya para mapabuti ang inyong pahinga sa gabi. Ang mga simpleng ugaling ito ay makakatulong upang mapanatili ang talas ng inyong isip sa mahabang panahon at siguraduhin ninyong tapusin ang pagsubaybay dahil ang huli, ang ikasyam na paraan, ito ang pinaka hindi halata, ngunit marahil ang pinakamahalaga para sa marami sa atin. Bago tayo dumako sa mga partikular na hakbang, sandali nating silipin ang loob ng ating bungo. Isipin ninyo, ang utak ay parang isang abalang syudad o megalopolis na gumagana 24/7. Sa araw, pinoproseso nito ang impormasyon, nagsosolve ng mga problema at kinokontrol ang ating mga galaw. Ang matinding aktibidad na ito ay naglalabas ng napakaraming metabolic waste o dumi. Isa sa pinakamapanganib na uri ng duming ito ay ang protina na tinatawag na beta-amyloid. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang pagdami ng beta-amyloid na ito, na tinatawag na amyloid plaques o mga plaka ng amyloid, ang isa sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga neurons at ng pagbuo ng Alzheimer's disease. Kaya naman, sa gabi, kapag tayo'y malalim na ang tulog, umaandar sa utak ang isang kamangha-manghang sistema ng paglilinis. Ito ay tinatawag na glymphatic system. Maihahalin tulad ito sa isang night cleaning service ng ating utak na literal na naghuhugas at naglilinis ng lahat ng mga nakalalasong sangkap na ito. Kung kulang ang tulog o mababaw lang ito, hindi epektibong magagampanan ng sistemang ito ang trabaho niya. Ang mga toxin ay unti-unting naiipon taon-taon at ito ang lumilikha ng perpektong kondisyon para sa mga problema sa memorya sa hinaharap. Kaya, paano nga ba natin matutulungan ang ating utak na linisin ang sarili nito? Ang una at marahil pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng regular na schedule o gawain. Ang ating katawan ay mahilig sa pagiging predictable o may regularidad. Sa loob ng ating katawan, mayroon tayong tinatawag na circadian rhythms. Ito ang ating panloob na orasan na siyang nagpapatakbo sa siklo ng ating pagtulog at paggising. Kapag sanay tayong matulog at gumising sa iisang oras araw-araw, kahit pa Sabado at Linggo, naiayon natin ang ating panloob na orasan. Dahil dito, ang takbo nito ay nagiging napakatumpak, parang relo ng Switzerland. Malalaman na agad ng ating utak kung kailan nito kailangang maglabas ng hormone ng pagtulog na melatonin at kung kailan naman ang hormone ng paggising na cortisol. Ang pagiging consistent na ito ay hindi lang nakakatulong para mas madali tayong makatulog, kundi ginagawa rin itong mas malalim at mas maayos ang ating tulog. At tandaan po ninyo, sa yugto ng malalim na pagtulog, doon nangyayari ang mahalagang paglilinis ng utak mula sa mga toxin o dumi. Kaya ang una nating gagawin ay pumili ng oras ng pagtulog at paggising na angkop at komportable para sa inyo at sundin ito ng regular. Mas madaling masunod ang isang regular na gawain, lalo na kung ang inyong isip ay nakakakuha ng malinaw na hudyat na oras na para maghanda sa pagtulog. Kaya naman, ang pangalawang paraan ay ang paggawa ng isang nakaka-relax na ritual bago matulog.
Isipin niyo po ito bilang panahon ng paglipat mula sa abalang araw patungo sa payapang gabi. Maaaring kahit ano po ito na makakatulong sa inyo para bumagal at kumalma. Halimbawa, 1 oras bago kayo matulog, maaari ninyong patayin ang maliliwanag na ilaw sa kisame o maligo ng maligamgam. Ang pagtaas at unti-unting pagbaba ng temperatura ng katawan ay isang malakas na senyales sa ating katawan na oras na para magpahinga. Isang napakagandang bahagi ng ritual na ito ay ang pagbabasa ng libro na papel, hindi mula sa screen or gadget. Nakakatulong ito para makalimot kayo sa mga iniisip sa araw-araw nang hindi pa naaapektuhan ng masamang epekto ng blue light. Ang pinakamahalaga po, gawin nyo itong regular. Mabilis na matututo ang inyong utak na iugnay ang ritual na ito sa nalalapit na pagtulog. At ito mismo ang magsisimula ng proseso ng pagtulog. Kung pinag-uusapan na rin lang natin ang mga nakaugalian o gawi, pagtuunan naman natin ng pansin ang mga bagay na dapat iwasan, lalo na bago matulog. Ang panonood ng balita sa TV o sa internet, ang pagsagot sa mga email na galing sa trabaho, at ang pagbabrowse sa social media bago matulog ay mga gawi na makakasama sa ating pagtulog. Sa halip na makatulong para tayo ay makapagpahinga, lalo pa nitong pinagigising ang ating isip at sistema. Nakakakuha ang ating utak ng sari-saring impormasyon na kadalasan ay nakakapag-alala o nakakabahala, kaya imbes na maging kalmado, lalo pa itong gumagana. Dahil dito, dumarating ang sitwasyon na kahit nakahiga na tayo sa kama, ayaw pa rin nating makatulog dahil sa dami ng iniisip. Parang nagkakaroon ng karera ng mga kaisipan sa ating isip. Kaya naman, napakahalagang sadyain na ilaan ang huling oras bago matulog bilang panahon ng pahinga mula sa lahat ng digital na kagamitan. Ibig sabihin, itabi muna natin ang ating cellphone at patayin ang computer. Bigyan natin ang ating utak ng pagkakataong magpahinga at dahan-dahang maghanda para sa pagtulog. Manalig po kayo, lahat ng mahahalagang mensahe at balita ay maaaring hintayin hanggang kinaumagahan. Ngunit ang mahimbing at sapat na tulog ay hindi na maibabalik. Ngayon po, dumako na tayo sa ikatlong paraan. Ito po ay tungkol mismo sa lugar kung saan tayo natutulog. Mahalagang ayusin at pagandahin ang ating silid-tulugan. Ang silid po natin ay dapat maging isang tunay na kanlungan para sa mahimbing na tulog. At para mangyari yan, may 3 pangunahing kondisyon tayong dapat sundin. Ang kadiliman, katahimikan at lamig. Simulan natin sa kadiliman. Kahit anong pinagmumulan ng ilaw, gaano man ito kahina, tulad ng ilaw mula sa charger ng telepono o kahit ang ilaw sa labas ng bahay, ay makakaapekto sa paggawa ng melatonin ng ating katawan. Para po sa ating utak, ang ilaw ay senyales na gising na at dapat nang magtrabaho. Kaya po, mahalaga na gumamit tayo ng makakapal na kurtina, yung tinatawag na blackout curtains, para hindi makapasok ang ilaw. Tanggalin o takpan din po ang anumang maliliit na ilaw mula sa mga gamit natin sa kwarto, tulad ng sa TV o charger. Kung hindi naman po talaga posible ito, gumamit na lang tayo ng sleep mask or pantakip sa mata. Ang tunay pong kadiliman ay yung punto na hindi nyo na makita ang sariling kamay ninyo kahit idikit sa mukha. Ang simpleng pagbabagong ito ay napakalaki po ng maitutulong para mapabuti ang kalidad ng inyong pahinga at maging mas malalim ang inyong tulog. Ang pangalawang susi sa isang perpektong tulugan ay ang katahimikan. Ang mga ingay mula sa labas, tulad ng huni ng mga sasakyan sa kalsada, usapan ng mga kapitbahay, o maging ang hilik ng iyong kasama sa buhay, ay maaaring magdulot ng mga micro-awakenings o mga paggising na halos hindi mo namamalayan. Kahit hindi mo ito matandaan sa umaga,
Nakakasira ito sa iyong maayos na pagtulog at pumipigil sa iyong makapasok ng matagal sa malalim na bahagi ng pagtulog. Kaya, ano ang magandang gawin? Ang pinakasimpleng solusyon ay ang paggamit ng earplugs o panakip sa tenga. Epektibo itong humaharang sa karamihan ng mga ingay sa paligid. Ang isa pang mabisang paraan ay ang paggamit ng white noise generator or simpleng ventilador. Ang paulit-ulit at pantay na tunog ay nakakatakip sa mga biglaan at matatalim na ingay na lumilikha ng isang payapa at kalmadong tunog na pumapalibot. Nakakatulong ito sa iyong utak na mag-relax at hindi na maging sensitibo sa bawat mumunting ingay. Hanapin kung ano ang pinakakomportable para sa iyo at mapapansin mong gigising ka na ng mas sariwa at mas handa para harapin ang iyong araw. At panghuli po, ang ikatlong importanteng kondisyon ay ang lamig sa ating kwarto. Karamihan po sa atin sanay na matulog sa mga kwartong masyadong mainit at nakabalot pa sa makakapal na kumot. Pero para po sa talagang mahimbing at kalidad na tulog, kailangan bumaba ng bahagya ang temperatura ng ating katawan. Ayon po sa mga pag-aaral, ang pinakamainam na temperatura sa kwarto para sa ating pagtulog ay nasa pagitan ng 16 hanggang 19 degrees Celsius. Maaaring isipin ho ninyo, naku, medyo malamig po iyan. Pero ang ganitong kondisyon mismo ang makakatulong para mas mabilis tayong makatulog at mas maging mahimbing ang ating pahinga. Ang malamig na hangin po ay nakakatulong sa ating katawan para mailabas ang sobrang init. Kaya naman, bago po kayo matulog, ugaliin nating magpapasok ng sariwang hangin sa kwarto. Kung may aircon po kayo, gamitin ito. Kung wala naman, or kung payagan ng panahon, buksan lang ng bahagya ang bintana magdamag, lalo na kung malamig-lamig ang simoy ng hangin at hindi naman umuulan. Ang pagtulog po sa malamig na kwarto ay hindi lang nakakagaan sa pakiramdam, kundi napakabuti din para sa pagpapahinga at pagbawi ng lakas ng ating utak. Ngayon, dumako na tayo sa ikaapat na paraan at ito ay tungkol sa ating kinakain at iniinom. Bigyan ninyo po ng pansin ang inyong hapunan. Iwasan ang mabibigat, mamantika o maaanghang na pagkain bago matulog. Hindi po ito makakabuti sa inyo dahil mapipilitan ang inyong sistema ng panunaw na magtrabaho buong gabi. Ito po ay pwedeng magdulot ng discomfort at makasira sa inyong malalim na tulog. Sikapin ninyong kumain ng hapunan 2 hanggang 3 oras bago matulog at mas mainam kung ito ay magaan lang at mayaman sa protina at fiber. Siyempre pa, iwasan din ang caffeine sa hapon. Tandaan po ninyo na ang caffeine ay hindi lang matatagpuan sa kape, kundi pati na rin sa tsaa, lalo na ang black at green tea, sa tsokolate at sa ilang soft drinks. Ang epekto po ng caffeine ay tumatagal ng 6 hanggang 8 oras. Kaya't kahit uminom kayo ng 1 tasa ng kape ng alas 3 ng hapon, pwede pa rin itong makaapekto sa inyong pagtulog ng alas 10 ng gabi. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa alak. May karaniwang paniniwala na ang 1 baso ng alak o kahit ano pang mas matapang ay nakakatulong para makapag-relax at mas mabilis makatulog. At totoo naman, mayroong kaunting katotohanan dyan dahil ang alak ay mayroong epekto na nakakapagpaantok at nakakapagpabilis nga ng pagtulog sa simula. Pero doon lang nagtatapos ang magandang epekto niyan. Pagkatapos ng unang bisa, sisimulan na ng alak sirain ang kalidad ng tulog mo. Pinipigilan nito ang mahalagang parte ng tulog kung saan talaga nagpapahinga at nag-aayos ng isip ang utak. Dahil dito, madalas kang magigising sa kalagitnaan ng gabi o madaling araw. Kaya kahit nakatulog ka ng 8 oras, paggising mo sa umaga, pakiramdam mo ay pagod ka pa rin
at hindi nakapagpahinga. Hindi nakarecover ng husto ang utak mo. Kaya kung ang hangarin mo ay dekalidad na tulog para sa malusog na utak, mas mainam na talikuran na talaga ang pag-inom ng alak sa gabi. Mayroon din namang mga pagkain na makakatulong sa inyo para makatulog. Kung nakakaramdam kayo ng kaunting gutom bago matulog, maaari kayong magkaroon ng munting merienda. Magandang piliin ang mga pagkaing mayaman sa tryptophan. Ito ay isang uri ng amino acid na mahalaga sa paggawa ng serotonin at melatonin sa ating katawan. Ang mga chemical na tumutulong para makatulog tayo. Kabilang sa mga pagkaing ito ang pabo, saging, mga mani tulad ng almendras, at buto ng kalabasa. Nakakatulong din ang mga complex carbohydrates tulad ng isang maliit na hiwa ng whole grain bread. Ginagawa nitong mas madaling makarating ang tryptophan sa ating utak. Isa pa sa magandang option ay uminom ng isang tasa ng herbal tea gaya ng chamomile or peppermint. Mayroon itong banayad na epekto na nakakapagpakalma. Ang pinakamahalaga, siguraduhin na ang merienda ay magaan lamang at hindi magiging parang isang buong kainan sa gabi. Sa ganitong paraan, masusugpo ang gutom nang hindi naman nabibigatan ang ating sistema ng panunaw. Ang ikalimang tip para sa masarap na tulog ay ang regular na pisikal na aktibidad. Mahalagang kumilos-kilos tayo sa buong maghapon. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na ang mga taong regular na nag-iihersisyo ay mas mabilis makatulog at mas mahimbing. Nakakatulong ang pag-eehersisyo para mabawasan ang stress, gumanda ang ating pakiramdam at mas maging regular ang ating pagtulog at paggising. Kahit 30 minuto lamang ng katamtamang paggalaw sa isang araw, tulad ng mabilis na paglalakad, paglangoy, pagbibisikleta o yoga, ay malaki na ang maitutulong para mas maging mahusay ang ating pagtulog sa gabi. Pinapataas ng ehersisyo ang temperatura ng katawan at ang pagbaba nito sa gabi ay senyales sa ating katawan na oras na para matulog. Bukod pa rito, nakakatulong din ang paggalaw para maubos ang labis na enerhiya na maaaring maging dahilan kung bakit mahirap tayong huminahon sa gabi. Ang mahalaga ay humanap tayo ng uri ng ehersisyo o gawain na nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Mabuting araw po mga kaibigan. Mayroon lang po akong ibabahagi tungkol sa pag-eehersisyo at pagtulog na napakahalaga lalo na sa ating edad. Totoo po na napakaganda ng pagiging aktibo sa buong araw. Malaki ang tulong niyan sa ating kalusugan. Pero may isang mahalagang bagay po tayong dapat tandaan, ang tamang oras ng pag-eehersisyo. Ang mga mabibigat na ehersisyo po, yung talagang nakakapagod. Kapag ginawa natin bago lang matulog, ay baka baligtad pa ang maging epekto. Kasi po, kapag malakas ang ating pag-eehersisyo, ang katawan natin ay naglalabas ng mga hormones na nagpapagising tulad ng adrenaline. Binibilis din ang tibok ng ating puso at tumataas ang temperatura ng katawan. Lahat po yan, mga hudyat sa katawan natin na maging gising, hindi para humimbing sa pagtulog. Kailangan po ng sapat na oras ng ating sistema para kumalma at magpahinga pagkatapos ng matinding pagod na yan. Kaya mainam po siguro, mga kasama, na tapusin na natin ang mga mabibigat na ehersisyo, mga 2 o 3 oras bago tayo humiga para matulog. Sa ganitong paraan, may sapat na tayong oras para huminahon. Pero yung mga magagaan na aktibidad sa gabi na nakakapagpakalma tulad ng dahan-dahang paglalakad o yung kaunting pag-uunat ng katawan, aba, mas mainam pa yan. Pwede nga nating gawing bahagi ng ating gabi-gabing ritual para masarap ang tulog at gising natin sa umaga. Mga kaibigan, narito ang pang-anim na payo na kahit paulit-ulit na nating naririnig, napakahalaga pa ring tandaan, iwasan natin ang asul na ilaw mula sa mga screen bago matulog.
Ang mga screen ng ating cellphone, tablet, computer, at telebisyon ay naglalabas ng asul na ilaw. Alam nyo ba, ang utak natin nakasanayan na iniisip na ang asul na ilaw ay parang liwanag ng araw. Kaya kapag nasasagap ng ating mata ang ilaw na ito sa gabi, nakakatanggap ng maling senyal ang utak. Hoy, araw pa! Malayo pa sa oras ng pagtulog. Dahil dito, napipigilan ang paggawa ng melatonin, ang hormone na siyang nagpapaantok at nagkokontrol sa ating pagtulog. Ang resulta, hindi ka dadalawin ng antok kahit lampas na sa oras ng iyong pahinga. Nagugulo nito ang ating body clock o orasan ng katawan at nagiging mahirap para sa iyo ang makatulog. Napakalakas ng epekto nito. Alam nyo ba? Kahit sandaling pagtingin lang sa cellphone, sa dilim, ay pwedeng magpaantala sa tulog mo ng 1 oras o baka higit pa. Paano nga ba natin ito haharapin sa ating digital na mundo? Ang pinakamainam na paraan ay ang pagpapatupad ng tinatawag na digital curfew. Itigil ang paggamit ng lahat ng gadgets na may maliwanag na screen kahit 1 oras o mas mainam pa, 2 oras bago matulog. Palitan ang mga ito ng pagbabasa ng pisikal na libro, pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay, or pakikinig ng malumanay na musika o mga podcast. Kung talagang kailangan ninyong gumamit ng device sa gabi, i-on ang night mode nito or mag-install ng mga espesyal na application na nagpapainit sa kulay ng screen na tinatanggal ang asul na ilaw. Hindi ito perpektong solusyon dahil ang mismong pakikipag-ugnayan sa nilalaman ay maaaring magpagising sa utak. Ngunit mas mainam na ito kaysa wala. Gawin ninyong lugar na walang gadgets ang inyong silid-tulugan. Makakatulong ito sa inyong utak na malinaw na iugnay ang kama sa pagtulog at pahinga lamang. Ang ikapitong tip na ibibigay namin sa inyo, baka medyo kakaiba pakinggan o parang baliktad sa nakasanayan ninyo. Ito ay, huwag kang magtagal sa kama kung hindi ka pa naman dinadalaw ng antok. Madalas, ito ang mali natin. Kapag hindi tayo makatulog, patuloy lang tayong nakahiga, nagpapalit-palit ng posisyon, tingin ng tingin sa orasan, kaya lalo tayong kinakabahan at naiinis. Ang mangyayari niyan, masasanay ang utak natin na ang kama ay lugar para sa pag-aalala at pagkabagot, hindi para sa pahinga o pagtulog. Kaya mahihirapan na tayong makatulog gabi-gabi. Ang payo ng mga eksperto sa pagtulog ay ang Rule of 20 Minutes. Kung nakahiga ka na ng mga 20 minuto at hindi ka pa rin dinadalaw ng antok, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Bumangon ka sa kama, lumipat sa ibang kwarto, at gumawa ng isang bagay na kalmado at hindi makapagpapagising sa iyo sa mahinang ilaw lang. Halimbawa, pwede kang magbasa ng libro na hindi naman masyadong nakakapanabik o kaya makinig ng nakaka-relax na musika. Ang pangunahing layunin ng paraang ito ay wakasan ang masamang kaugnayan ng kama sa pagpupuyat o insomnia. Bumalik lamang po kayo sa kama kapag talagang nakakaramdam na kayo ulit ng antok. Maaaring sa unang gabi, ilang beses po kayong kailangang bumangon. Normal lang po yan. Huwag na po kayong tumingin sa orasan, lalo lang kayong mag-aalala. Sa paglipas ng panahon, matututo muli ang inyong utak na tingnan ng kama bilang lugar kung saan kayo dapat matulog. Hindi mag-alala. Ang paraang ito ay nangangailangan ng pasensya, pero napakabisa po nito para labanan ang tinatawag na psychophysiological insomnia. Tandaan po ninyo, ang kama ay para lang sa dalawang bagay, para matulog at para sa pagmamahalan ng mag-asawa. Ang lahat ng iba pa, tulad ng trabaho, pagkain, o panonood ng mga palabas, ay dapat pong gawin sa labas ng kama. Ito ay lumilikha ng malinaw na psikolohikal na hangganan. Ang ikawalong paraan po na ito ay may malaking kaugnayan sa nauna nating pinag-usapan,
At ito ay tungkol sa ating kaisipan o kung paano natin iniisip ang mga bagay-bagay. Mahalaga po na matutunan nating hawakan ang ating stress at ang mga kaisipang pabalik-balik sa ating isipan. Kadalasan, yan po ang pumipigil sa atin para makatulog ng mahimbing. Paghiga natin sa kama, sa katahimikan ng gabi, bigla na lang pong bumubuho sa atin ang lahat ng alalahanin sa maghapon at mga pangamba sa bukas. Ang utak natin biglang nagiging abala sa paghahanap ng solusyon sa mga problema at alam naman po natin na hindi ito tugma sa pagtulog. Para maiwasan ito, kailangan nating ibaba o ilabas ang mga gumugulong na kaisipan sa ating ulo bago pa man tayo humiga. Isa sa pinakamabisang paraan ay ang pagsusulat sa isang talaarawan or diary. Mga isang oras bago kayo matulog, maglaan po kayo ng 10 hanggang 15 minuto para isulat sa papel ang lahat ng inyong alalahanin o mga bagay na bumabagabag sa inyong isip. Gawin din po ang listahan ng inyong mga gagawin para sa kinabukasan. Ang mismong paglilista o pagsusulat ay nakakatulong para maisaayos ang ating mga kaisipan at mabawasan ang bigat ng ating nararamdaman. Parang sinasabi mo na rin po sa iyong isip, ayos, napag-isipan ko na to, naisulat ko na, kaya ngayon pwede na akong magpahinga. Hindi lang po pagsusulat sa journal ang makakatulong para mapakalma ang ating isip. May iba pa po tayong pwedeng subukan. Halimbawa, ang tinatawag na mindfulness meditation o ang tahimik na pagmamasid sa ating kasalukuyang nararamdaman at iniisip. Ang pangunahing ideya ay matuto tayong tingnan lang ang ating mga iniisip nang hindi nasasama o napupulupot dito. Tatanggapin lang natin na nandyan sila. Tapos hahayaan silang lumipas. Parang mga ulap na dahan-dahang lumilipad sa langit. Marami pong apps at audio recordings na may gabay sa pagmumuni-muni, lalo na para makatulog tayo ng mahimbing. Isa pang simple pero mabisang paraan ay ang paghinga ng may pagkontrol or breathing exercises. Halimbawa, ang pamamaraang 4-7-8, huminga tayo ng malalim ng 4 na bilang, pigilin ang hininga ng 7 bilang, at dahan-dahang ilabas ang hangin ng 8 bilang. Ang ganitong paghinga ay nakakatulong para gumana ang bahagi ng ating nerbiyos na nagpapakalma sa atin. Ulitin po natin ito ng ilang beses at mararamdaman niyo pong kumakalma ang inyong katawan at isip. Hanapin po ninyo ang paraan na pinakanababagay at nakakatulong sa inyo at gawin nyo itong bahagi ng inyong nakasanayan bago matulog. Ngayon, narating na natin ang ika-9 at huli, ngunit napakahalagang pamamaraan. Kung nasubukan nyo na ang lahat ng nabanggit, ngunit patuloy pa rin ang problema nyo sa pagtulog, mahalagang ipasuri ang inyong kalusugan at kumonsulta sa doktor. Ang matagal ng insomnia o hirap sa pagtulog ay hindi lang basta bunga ng masasamang gawi, kundi maaaring sintomas ng isang seryosong kondisyon sa kalusugan. Isa sa pinakakaraniwan at mapanganib na sakit ay ang tinatawag na obstructive sleep apnea syndrome or OSA. Ito ay isang kondisyon kung saan paminsan-minsan ay humihinto ang paghinga ng isang tao habang natutulog. Ang paghinto ng paghinga na ito ay maaaring tumagal ng ilang segundo hanggang 1 minuto at mangyari ng 10 o di kaya'y daan-daang beses sa loob ng isang gabi. Sa bawat paghinto, kinukulang sa oxygen ang utak at napipilitang magising ng panandalian upang maibalik ang paghinga. Hindi man ito maalala ng tao, ngunit ang ganitong klasing pagtulog ay hindi nakakapagpahinga at nagdudulot ng matinding pinsala sa buong katawan, lalo na sa utak. Ang sleep apnea ay hindi lang nagdudulot ng matinding antok at pagkapagod sa maghapon, kundi malaki rin ang panganib na magkaroon kayo ng sakit sa puso, diabetes, at higit sa lahat sa pinag-uusapan natin ngayon, paghina ng pag-iisip at demensya
or pagiging malilimutin. Dahil sa matagalang kakulangan sa oxygen at putol-putol na tulog, hindi gumagana ng maayos ang sistema ng paglilinis ng ating utak na siyang dahilan ng pagdami ng tinatawag na beta-amyloid plaques. Ito ang mga mapaminsalang protina na nauugnay sa paghina ng memorya. Ang mga pangunahing palatandaan ng sleep apnea ay malakas na hilik na may kasamang tigil hininga, pananakit ng ulo sa umaga, mataas na presyo ng dugo, at palaging pagkapagod. Kung kayo po o ang inyong mga mahal sa buhay ay nakakaranas ng mga sintomas na ito, huwag nang ipagpaliban ang pagpapatingin sa isang doktor na espesyalista sa pagtulog. May mga mabisang paggamot na pong iniaalok ang modernong medisina para sa sleep apnea. Tandaan po, ang video na ito ay para lamang sa inyong kaalaman at hindi kapalit ng personal na konsultasyon mula sa isang doktor. Ang pag-aalaga sa ating tulog ay isang napakahalagang bahagi ng pag-aalaga sa ating kalusugan sa pangkalahatan. Kaya, balikan natin ang ating napag-usapan. Ngayon, nalaman natin na ang sapat at mahusay na tulog ay hindi luho, kundi isang pangangailangan para sa malusog na utak. Sa gabi, nagsasagawa ang ating utak ng parang malaking paglilinis. Tinatanggal ang mga nakasasamang bagay o toxins na kapag naipon ay iniuugnay sa sakit na Alzheimer's. At tinalakay natin ang siyam na mabisang paraan para matulungan ito. Ang sundin ang regular na schedule ng pagtulog, gumawa ng nakakapagpahingang ritual bago matulog, ayusin ang kwarto para madilim, tahimik at malamig, bantayan ang kinakain at iniinom, regular na mag-ehersisyo o kumilos, iwasan ang asul na ilaw, blue light, huwag manatili sa kama kung hindi makatulog, pamahalaan ang stress, at kung kinakailangan, kumonsulta sa doktor. Ang pangunahing aral na dapat nating tandaan, ang pag-aalaga sa ating tulog ay isa sa pinakamainam na pamumuhunan para sa kalusugan ng ating isip o utak sa hinaharap. At ang maganda rito ay mararamdaman ninyo ang positibong epekto hindi lang sa pagtanda, kundi kinabukasan pa lang. Gaganda ang pakiramdam, tataas ang inyong konsentrasyon, at magkakaroon kayo ng mas maraming enerhiya. Sinusimulan na ninyong protektahan ang inyong utak laban sa Alzheimer's, at bilang bonus, magkakaroon kayo ng mas masigla at kapakipakinabang na buhay ngayon na mismo. Maraming salamat po sa pagtapos ninyo ng panunood sa videong ito. Kung nakatulong ito sa inyo, paki-like po at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong video. Ngayon, may tanong kami sa inyo. Alin sa mga payong ito ang susubukan ninyong gawin simula ngayong araw? O baka naman may sarili kayong sikreto para sa mahimbing na pagtulog? Ibahagi po ang inyong karanasan sa comment section. Pag-usapan natin.